Farm Salon, thank you really so much for this, for Tony to be here. Of course, Farm Salon, at kay Mamita Amore, saka yung naglilinis, ang dami mo na palang karanasan. Yeah! So, But I'm still a virgin. oh! My God. How about you? I'm still a virgin too. Oh, still. Wala pa akong karanasan. Halimbawa, bibigyan tayo ni The God father ng pagkakataon. Babalik ka sa 20 years old. Now, 42. Okay. So, ano ang mga babaguhin mo? Yan mga kababayan. Kasi nung time na binitawan ko siya ay pagkatapos ng parlor niya mga kababayan, nangako siya sa akin na babalik ng Batangas. Tapos after ng Batangas, babalik siya ng Batangas, pero nakiusap siya sa akin na magpapaalam muna siya sa tinitirhan niya. So, inaasahan ko naman mga kababayan na mayroon siyang mga tinitirhan. Pero nagtataka ako, marami nagme-message sa akin na hinihintay nila yung pagdating niya doon dahil napanood siguro nila yung usapan namin. Pero hinihintay ko yung may mag-message mga kababayan. Pero walang nag-message. Kaya nagbaka sakali ako napuntahan dito, daanan dito. Pero sakto mga kababayan, nandito siya, nakita namin. Gusto ko talaga mga kababayan yung matulungan talaga itong taong to. Kasi matino pa siya. Siguro talagang dinidibdib lang niya or hindi niya siguro matanggap ko anong nangyari sa kanya. Hindi pa naman totally. Hindi ko pa siya totally nakausap kung ano nga ba talagang problema sa kanya at sa kanyang nanay. Dahil yun talaga yung madiin niya sinasabi sa akin na nasaktan siya sa ginawa or trato sa kanya ng kanyang mga magulang. So mga kababayan, for the second chance, pupuntahan ko, kakausapin ko kung ano ulit natin gagawin. Pero itong pagkakataon na ito mga kababayan, ang gagawin ko, ang gusto kong mangyari, ihatid na muna ito sa Batangas. Mga kababayan, bababain ko lang. No? Ako yung cellphone. Ha? Saka yung pera. Bakit? Paano na gano'n ako doon? Ha? Binigyan ko sila ng 200. Siyempre, uwi na ako ng Kalatagan. Oh. Tapos, ayun, tas nagpabili sila ng jeans. Napainom ako. Tapos nung gabi, ginagaw ko. Sabi ko sa'yo, sasakay na kita sa bus. Didiretso na kita eh. Yan nga. Ha? Yun nga, isa na naniwala. Wala namang ibang kagawa doon, kundi sila lang din. Sabi ko, tiwala basta-basta. Pinag-uusapan nga namin. Simula noon, pinag-uusapan. Kahapon wala akong gana. Nakahiga, 2 araw. Sino kumuha ng cellphone? Hindi ko alam. Basta inilagay ko lang doon sa gilid ng nung Okay, halika, sama ka na lang sa akin. Dalhin na lang kita sa Batangas. Ha? Ihatid na lang kita. Wait lang. Sabi ko sa'yo eh. Last chance. No? Halika na. Mga kababayan, dalhin na lang natin siya sa Batangas.
Pero kailangan mag-base muna siya. Maingay sa Madumi ako. Okay lang. Sabi ko, dapat sana madaanan ako. Kasi sa totoo lang, nung time na ihahatid ka namin, gustong-gusto talaga kita pasakayin na sa bus, sa BLTV ba yon? Gusto ko sila libre. O, tapos, paanong nangyari after nun? Kasi sabi mo sa akin nun, Magpapaalam. Okay, abanti tayo. Magpapaalam ka lang sa kanila and then sasakay ka na sa bus papuntang Batangas. Ang ginawa ko naman, syempre, para yung nawalan pa nga ako ng boses, garalgal ko nga yung boses. Oo. Tapos yung ginawa ko naman, nilibre ko sila. Parang 2 bilog, ng 2 tapos coke, pagkain. Tapos binigyan ko pa sila ng yung mag-asawa, tig 200. Lahat ng, siyempre kaibigan ko na, nakasama ko na rin. Oo, nakasama mo sila. Then? So nakasama ko sila nung simula nung, yung dito, yung umalis ako. Sila yung naging family mo nung time na nasa lansangan ka. So, libre ko di. Oo. At sabi ko nga, so magpapasalamat ako kay Lalo. Tapos ngayon, doon ako natulog doon. Kasama ko yung may sidecar. Oo. Nagpabilawan ko 4 doon eh. Tapos yun na yung, sabi na nahuli daw sa pulis kung ano-ano mga sinasabi. Hindi ba nang kulay yun sa gilid? Oo. Tapos inipid ko sa ilalim ng karton. So yung pagising ko na umaga, sabi ko nawawala ang cellphone. Oo. Sabi ko, ando pa naman sa ilalim yung pera doon. Dapat kasi hindi mo na binitawan, diretso ka talaga sa bus. Ganun talaga yung gusto kong mangyari nung time na yun. Gusto talaga kitang pasakayin ng bus. Kaya nga binalikan pa kita, nung na-drop kita, binalikan pa kita, tinatanong kita. Sinabi ko nga sa kanila, yung bayad-bayad nila ni Panky, isipin nyo, na binalikan pa ko dito sa likod. Oo. Pero naano ako sa inyo, yung parang naawa ko sa iyo, siyempre. Siyempre, blessing yun sa akin. Dahil sa ginawa yun din sa akin, yung parang kayo yung family ko. So, kailangan ko din, siyempre, binigyan ko yung sila, tigda 200. So, sa kanila yung, sabi ko, kaya tingin nyo yan. Kasi di ba nakita mo naman, Daddy Frank yung nandun. Tapos, nagpa-autos ako, ilan na lang mga suklin binibigay. Hindi ko rin naman maano. So magiging aral na sa'yo yan. Ang pera, pag nakatanggap ka ng pera, kung gusto mong magbigay, huwag mo ibibigay ang pera. Halimbawa, gusto ko nga ako na dapat ang bibili. ikaw ang bibili. Tapos bigay mo, yun lang. And then after that, okay na, layo ka na. Kasi, Tapos kahapon, 2 araw akong yung tulog. Kasi parang nasubra na ako ng yung stress. Sabi ko, dapat umuwi na lang. Naniwala sana ako na di ba? At sana inilihim ko na lang sana sa kanila na at para at least na to. Pero hindi pa pwede. Siyempre, sinishare ko yung sabi ko si Daddy Frank ko yung tapos yung nag-text pa ako noon, yung kaya gamit yung nasa sidecar na nag-away-away sila kasi relasyon na sila. Kaya ako tulog na. Tapos pag-using ko wala na. Tapos yung Vince na ba, wala na rin. Nagtataka ako kasi, di ba sabi ko sa'yo, magme-message ka sa akin, magte-text ka sa akin. Sabi ko, ba't hindi nagte-text? Tapos yung mama mo sa Batangas, nababasa ko na yung message niya. Yung Burn? nanay-nanayan. Oo, yung nanay-nanayan mo, hinihintay ka nila. Hinihintay ka nila. Kaya nag-aalala ako, sabi ko, try natin daanan ulit. Actually, kagagaling ko lang ng Pangasinan. Kagabi, tapos yun, punta namin dito. Ay pag umaga, sabi ko, nag-worried ako. Puntahan natin. Sabi ko, nahihiya ako kaya, di ba? Baka mamaya hanapin ako. Okay lang yun. Sana, sa lahat-lahat ng nangyayari sa'yo right now is magiging aral talaga sa'yo. Tandaan mo, yung sinasasabihin ko, walang ibang tutulong sa'yo si God at sarili mo. Kami tutulong once
twice enough. No? Thank you. Thank you. Maging aral sa yan na DTA. Alam mo ibig sabihin nun sa akin? Ha? DTA. Dapat DTA tayo. Don't trust anybody. Kagaya mo, syempre, kaibigan natin. Naintindihan kita na dahil naging family mo sila ng ilang buwan, pero nakikita mo naman yung nangyayari, yung surrounding. So, wag too much yung pagtitiwala. Kagaya niyan, di ba? Nasa kamay mo na yung pagbabago. Kumbaga, eto na. Pero dahil sa pagtitiwala mo ng sobra, parang bili ka ng ganito, pero hindi na ibabalik yung sukli kasi ang daming alibay yan. Lalo na pag nakainom ka na. Tapos Yes. Kasi may garal-gar pa nga rin eh. Tapos na ano ko nga kahapon, nakahila talaga. Tinatanong nila ako, sabi, may sakit ka ba? Ano bang problema mo? Sabi ko, wala, ayos na. Sabi, na-stress ka ba? Sabi ko, wala. Kasi ayaw kong ipalam sa kanila na. Sabi, gusto ko nga sabihin sa kanila. Sabi, palagi naman ako nawawala nung may trabaho ako. Pera, cellphone. Sabi ko, parang nasanay na ata ako. Pero ang inaano ko, sabi ko, gusto ko kay Daddy Frank pa naman. Hindi ko pa nagagamit. Sabi ko, pinainom na. Pinakain pa, wala. Ayaw ko magsalita ng dito sa... Pinainom mo na nga, pinakain mo pa. So, wag ka nang babalik dyan. Alam mo na yung lugar na yan. Mga ano sila. Sanay na sanay. Matagal na kasi sila sa kalsada, kaya gano'n. Hindi naman ako matagal sa kalsada. Na ano lang. Siyempre, nahiya ako sa'yo. Sabi ko, baka madaanan ako rin na nandito pa rin ako. Sabi ko, ano kayang i-explain ko? Na sabi nila, ikaw ba? Sabi ko, ganun lang yung sagot niyo. Ganun na lang yung sagot talaga nila kasi wala silang pakialam sa buhay mo. Tapos yung isa kong kaibigan, palagi naman dumadaan yun. Kung saan ako nakipag-inom, yung kwarto. Yung nahuli daw siya ng pulis na ano, yung hindi ko alam kung paano siya nahuli. Tapos tinanong niya ako kanina, hindi mo ba alam na nahuli ako? Kasi kanina lang ako na ano. Sabi ko, hindi ako pwedeng lumugmok na lang na magugutom ako. Sabi, nag-ikot-ikot ako. Tapos pahinga ako nun. Na-stress ako. Na-stress ako sa kanila. Sabi ko, layuan nyo na nga lang ako gusto kong mapag-isa. Ang sinabi ko sa kanila. Mga ano kayo? Uupo lang kayo dyan. Tapos mag-aantay kayo ng isang kaibigan na ano. Sabi ko, hindi po pwede sa akin yung ganyan. Kung kayo, sanay na kayo na, ano, na mag-ganyan kayo. Sabi ko, hindi ako sanay. Kikilos ako para ano. At least may pagkain ako, may ano ako. Tapos sabi ko sa kanila, hindi nyo lang naisip na inano ko na nga kayo. Pinainom ko na nga kayo. Bas, bakit pa doon na? Tapos yung bumili ako ng gin kaninang malaling araw doon, inutusan ako eh. Sabi ko, ay panoorin mo naman si Daddy Frankie sa ako na vlog ako. Talaga, sabi ko, oo. Tapos, pero at least yung ano, yung tulong niya, yung iba, ano ko rin sa mga kaibigan ko, pero ninakaw yung cellphone. Sabi ko, kabranyo yun. Sabi ko, walang ibang magnanakaw yun, kundi sila lang yun. Silang, ano yung ganyan, bukas, kinabukasan, wala na. Wala na. Nilasing ka lang eh. Plano na siguro nila. Ngayon, alam mo na. Diyos ko, 2 araw. Kanina lang ako na, hindi ako kumakain kahapon. Sa araw, walang gana. Nakakaano. Hindi naman ako na-stress, sabi ko. Siguro, hindi para sa akin yung ano na yun. Saan yung mga damit na binili natin? Andiyan yung isa laba. Tapos yung brief, pinag-aagawan pa nila. Halos magpatayan pa sila kanina. Sabi ko, ibigay mo doon sa
isa nating kaibigan, halos pagpatayan pa sila. Hindi na sila nahiya. Ganong ano lang, mag-ano sila. Bakit mo kasi binigay sa'yo yun? Kasi siyempre wala silang ano, wala silang sigurong, siyempre naiintindihan ko naman yung kalagayan din nila. Hindi sila man nakakapaglaba, hindi sila sabi ko, ay, ito, galing to kay Daddy Frankie. Ano. Tapos, sabi ko, sana maano pa rin ako ni Daddy Frankie. Yung hindi pa nananakaw, yung ano. Sabi ko, ang plano ko noon, isasama ko yung isang kaibigan, isang bakla. Pauwi. Oo. Ang nangyari, nalasing ako, yung nakatulog na. Yung sana ang plano ko. Kasi nagbigay naman ako sa kanila, tig 200. Sabi ko, ito, i-share ko yung blessing na binigay sa akin ni Daddy Frankie. Kaya, ayun, sabi ko, ako hindi ako ano. Sabi ko, tapos sabi ko, libre mo naman kami ng ano. Ligo muna. Ligo siya. Tapos ay, inano. So, ganito ang mangyayari. Hold muna kita. Tapos, kasi hindi pwedeng direct. Shelter tayo. Yan. Shelter ng... sige, diretso lang. Ang gagawin ko, kasi hindi na kita... Yes, hindi na kita pwedeng pabayaan hanggat di kita na iti-turn over. So, magbihis, maligo. Sama ka muna sa amin. Sa akin ka na lang muna. Sige po. Paano nga ba to mga kababayan? Comment nyo po dyan kung anong magandang gawin ni Daddy Frankie. Ito na naman yung kailangan ko yung mga opinion ninyo. Pero para sa akin kasi hindi ko pwedeng dalhin agad-agad ng Batangas kasi may naka-schedule ako after lunch. Nagbaka sakali lang ako napuntahan siya kung saan ko siya dinala. Pero ito, nakita ko siya at nagkaroon ng problema. Wala ba parking doon sa harap? So, Daddy Frankie, sasama na lang ako lagi? Oo. Sige po. Doon sa harap ng shelter, wala? Thank you po. Mag-comment na lang po kayo kung anong pong dapat. Wala, nagkamali po ako ng isang pagkakataon. Salamat po. Sana yung comment nyo. Doon sa harap, wala. Ay, doon, banda. Yung pagbabasihan po. Kung ano. Pero sige, may chance pa. May pagkakataon pa. Kasi gusto ko talaga, alam mo, naintindihan kita eh, na naawa ka sa mga kasamahan mo. Pero it doesn't mean na makikisama ka na lang, so lahat kayo malulugmok. Ikaw, okay pa yung mind mo, okay yung katawan mo. So kung gusto mo talagang tulungan sila, ayusin mo muna yung sarili mo, tulungan mo muna yung sarili mo, and pag naka-recover ka na, okay ka na, pwede mo silang balikan para bigyan ng tulong. Ganon yung gusto ko. Sige po, Daddy pa. Ha? Doon ka na. Yes, doon ka na sasamantalin ng mga yan. Oo. So, wag mo nang ulitin yun. Wag ka nang sasabi. Nagsisisi talaga ako na, sana noong umikot kayo, sumakay na ako. Nagpatid na ako sa DLTV. Di ba? Pero wala akong nagawa. Kasalanan ko talaga. Okay, so ganito na lang. Maligo ka na lang ulit, magbihis. Kakain. After kakain, para makapag-isip tayo kung anong gagawin. Pero gaya ng sinabi ko, hindi kita kayang idiretso ngayon kasi may schedule ako today. May schedule ako ng after lunch. No? Sige, paliguan muna natin mga kababayan, tapos kakain. Tara, baba tayo. Madumi na to. Okay lang, sige, doon na sa loob, dalhin mo na lahat yan. Doon na lang sa bahay. Safety mo lang muna yung sasakyan, bro. Tara, dito tayo. Ay, ano, may bababa. Halika na. Switch nito. Ay, ito. Wala akong sabag na dito. Ha? Oo, kukuha. Thank you. Wait na. Ay!
Okay, tanggalin ko muna. Wala kang isusuot dyan na malinis. Ano? Sige, papabili ako. Wala, walang dominant ka. Madumi lahat. Sige, okay. Papabili na lang ako. Wait lang, papabili ako ng sabon. Tapos wait lang, papabili rin ako ng mga isusuot mo. Doon na naman talaga siguro sa kalsada yung ginagawa nila at mga sanay na sila. Bait-bait ko, palagi na lang ako pinagnanaka ko ng ganyan. Kasi wala nang nagkaroon. Nung may trabaho pa ako, palagi na lang ganyan. Yung iba mo naman, yung mga kaibigan mo rin yung nagnanakaw. Pinupunta ko sa kalsada. Kasi nasanay na kasi ako magkipagkaibigan sa mga ganyan. Yung mga street dealer. Garanti ka kapag may pera ka. Oo. Tsaka madalas mapagsamantala yung mga tao. Tapos makatulog lang, pati chinilas ko, ninana. Nung galing ako Batangas, ito nga, sinipti ko na ito eh. Ito na lang ang natira ni, nabigay ni Daddy Pang. Yung galing ako Batangas, yung Habayanas na dalak, galing pa doon sa kaibigan doon. Ninakaw din, pati cellphone, pati cash. Pero isang linggo lang ako ng trabaho ng August. Kasi yung may nagbalita kasi na may nag-chat na namatay daw yung kaibigan natin sa Intramuros. Kung bakla, pinuntahan ko. Tapos, hindi naman pala siya namatay. So ngayon, ang ginawa nila, bumili na rin doon sa Papila Resorts. Kasi alam nila yung may pera ka. Kaya, pero ano nila, yung tinitake advance ka nila. So, okay yun, mga kababayan, no? Kung natatandaan nyo tong room na to, dito tumira sila Perjoy at saka mama ni Perjoy. Ilang buwan silang tumira dito, bro? 6 months. Oo. Yun, nasa 6 months silang tumira dito, mga kababayan. After 6 months, yun, nagpaalam na sila sa akin. At pasensya na kayo, hindi ko na po na-video yung pag-alis nila dahil nakiusap sila sa akin na ayaw na nila magpa-video. Which is okay naman, so okay na rin sa akin. Importante nakatulong na tayo, mga kababayan. Pero sa pagkakataong ito, tuwing mayroon kaming nare-rescue, dito namin paliliguin, dito namin patutulugin. No? So ito na naman si Valerie, mga kababayan. Bal, dito na yung damit mo. Pili ka na lang. Ito yung short. Sana kasya. Ay, malaki! Pajama! Ay, okay na po ito. Oo. Emergency lang yan. So mga kababayan, samahan nyo ko. Bigyan nyo ako ng idea, mga kababayan. I-comment nyo po dyan kung ano magandang gawin ni Daddy Frankie. Pero sa akin, hindi ko na po muna siya pakakawalan hanggat hindi ko siya may stable. Abangan nyo na lang, mga kababayan. Ayaw ko magsalita kasi syempre hanggat hindi kami nagkakausap ng maayos, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Kung may naisip man ako, hindi ko pa pwedeng sabihin hanggat hindi kami nagkakaayos. Pero ang ma-assure ko sa inyo, mga kababayan, hindi ko na po siya pakakawalan or pababalikin doon sa sinasabi na naging pamilya niya na 7 months niyang nakasama. So, naintindihan ko rin kasi akala ko okay na siya nung una, kaya ko siya pinakawalan. Ang sabi niya kasi sa akin, magpapaalam lang siya at dahil naging pamilya niya yon in 7 months time, kaya binigyan niya ng tag 200. Ang problema, nawala yung pera niya lahat, pati yung cellphone na binigay natin. Kaya, sige, bigyan pa rin natin ng chance, mga kababayan, no? So, pakakainin na lang muna natin. Kain muna tayo. Ay, sexy naman ang damit. Eh, yung itong isa. Ha?
Sige, dyan na lang muna yung damit. Marumi lahat yan, no? Ikarga mo lahat. Yung malinis lang hiwalay mo, papalaundry natin. Idadaan na lang natin sa laundry to. Doon na lang sa harap. Yan, papalaundry natin lahat yan. Ihiwalay mo yung dapat i-laundry. Alin yung ipapalaundry? Para may pambihis ka. Sige. Lahat ng gusto mong ipalaundry, lagay mo dyan. Lagay sa bag. Ay, ito din. Sige. Kasi mas marami. Alam ko mas maraming madumi. Binigay ko ako. Ano yan? Bactidol. Bactidol. Kasi may ano doon, kahapon. Yung Santo Niño. Oo. Kahapon. Oo. Yung parada ng Santo Niño. Ano yan? Dadalhin ko na lang sa Batangas. Yan. Yung hindi papalaundry, lagay mo sa plastic. Tapos yung papalaundry natin, lagay mo sa bag. Hindi mo gusto. Ay, may sardinas. Sardinas ka pa. Meron, binigay ka ako ko yan. Saka mo, di ba? Ito, dali mo na sa Batangas. Pag ako na sa sakil. Nakalakal ko yan. Nakalakal mo. Ay, wala na. Ito, andito sa akin kanina. Ano yan? Diyan, Para saan? nagbabasa sila diyan. Okay. Diyos, kabastusan naman ang laman ng diyan. Ayan. So, yan ay papalaundry natin. Okay? Tara. Daan muna tayo sa laundry, mga kababayan. Palaundry ko lang itong gamit niya na marumi. Ayun, ayaw mo ipalaundry? Ito yung bigay. Ay, bagong bili. Okay. Sige. Sapa to, iwan. Ha? Iwan mo lang dyan. Sa tabi. Ay, ito natin. Babalik din naman tayo rito. Kunin mo. Lakad na lang. Roll pa ba? Tara. Oo. Hindi. Hindi siya nag-message. Sa nanonood siya sa upload ko. So, sabi niya, Daddy Frankie, hinihintay ko na sana makarating dito sa amin si Dada. Bakit Dada pangalan mo? Yun yung tawagan namin sa, sa Tarlac. Yung Dada means Daddy. Okay. Mabait yun. Oo. Noong nag-ibang bansa ako, Oo. nagkaroon ako ng boyfriend. Doon ako umuwi sa kanila. Minsan ako umuwi doon sa totoo kong pamilya. So palagi doon ako pag lalapag ko tuwing Friday. Dati yun. Oo. Paano na yun. Tapos sa hotel kami nakatira ng dati sa Angeles. Ayun, puro gimmick. Gimmick, out na yan. Oo. Kung gimmick na yan, iinom. So ngayon, pag pupunta ka doon, ano mangyayari? Siguro magla-lifeguard ka. Oo. Kasi yung naman yung buhayan, lifeguard. Kaya dati tinda akong barbecue doon, halo-halo. Oo, yun na lang. Sa mga fruit shake, Oo. nagtitinda ako. Ay bakit ka umalis kasi doon? Pinatawag ako ng amo ko dito si Maribik Kiambao dito sa Choroca. Oo. Well, anyway, yung jowa niya si Dada Chi. Yung si Dada Chi. Yung kapatid ng Kirana, si Vito ang apelyido. At dikit ko pala to sa'yo. District manager ng Andox, doon ako nagtatrabaho na sa. Okay. Ayun. Tapos umalis ako doon. Napabarkada na, na-meet ko na naman yung barkada na akala ko mga totoo. Oo.
Kaya kailangan talaga pipiliin mo yung kaibigan. No? Oh. Hi, baby! Sasakay. Oh, punta ka na doon ba masagasaan ka? Ayan, so kailangan talagang piliin talaga yung kung sino man yung gagawin mong kaibigan talaga. Piliin mo talaga yung kaibigan mo, ha? Akala ko kasi mababait sila sa ano? Oo. Mababait sila sa mukha. Oo. Tapos yun naman pala, bulanta. Wala. Sige, balik na lang. Ay, ayan na si Kuya Den. Boss, pa-laundry lang? Pa-laundry? Lola, laundry naman. Thank you so much. Ayan. Balikan ko na lang. Ako po ano. Bali 3 kilo. Oo, sige po. Okay po. Si Daddy po. Okay po. Anong pangalan? Ako po. Daddy. Oh, si Daddy po. Thank you. Thank you so much. Sige. Mga kailan Thank you, pwede? Bukas. Bukas umaga, okay na. Sige po, salamat. Thank you, thank you. Tayo. Kaya lang, maingay dito. Okay lang, guys. Upo muna tayo rito. Bongga, masaya pala dito. Upo ka muna. Makikiupo tayo rito. Upo ka dyan. Dito ka. Hindi ko alam kung anong gagawin natin. Ay. Paano nga ba? Hindi ko alam saan ako magsisimula. Anong magandang gawin? Comment naman kayo guys kung anong dapat magandang gawin. Busy si Daddy Frankie. Hindi naman ako mayatid ng Batangas. Hindi ka naman naligo maigi o may... Sabog pa? Naligo ako. Tugal-tugal akong naligo. Daddy Frankie. May libag pa. Ay! Ay. Inano ko nga yan ng ano? Yung puting towel. Pag nasa kalsada ka talaga, ano, kakapit talaga yung grasa. Ha? Oh, may kwintas daw. Ah, sa kwenta sa tawa mo. Paano to? May schedule ako ng ano, after lunch. Ha? Pas nung iniwan natin siya. Kailan yun? Kaso 3 days ago agad. 3 araw lang, no? Pag nasa... 4. 3 or 4. Hindi ko alam anong gagawin ko. Paano nga ba? Anong pinakamaganda? Ha? Pakainin muna. Saan tayo kakain? Dito na lang? Meron. Dito na lang, Daddy. Sige, pakainin muna. Kukuha ako pagkain, no? Yan ka lang. Kukuha ako pagkain. Wala naman ibang pwedeng gumawa. Sila lang naman kainuman ko. Lalapit na iba doon. Di ba mag-iisip na meron kayong isa? Kain ka muna. Ay, hindi kayo kakain, Daddy Frank. Tapos na kami. Kain mo. Ubusin mo lahat yan, ha? Para lumakas ka. Dami naman. Marami pa yan? Kunti lang yan. Gulay. Thank you. Guys, kain tayo. Okay na itong kanin.
Miss JB, tubig please. Look, Mike. Sige lang, kain ka lang. Ano, pabili ako. Akin na lang. Makain ka rin ng toyo? Favorite. Ah, favorite. Sa pagiging cook at chef ko, tuyo talaga ang favorite. Pilipino ka talaga. Parang hindi kumpleto yung pagka-Pinoy natin pag hindi tayo marunong kumain ng toyo. Ang tuyo ko. Tama yun. Sige, kain ka lang. Kakain muna ako guys, ha? Nangihinayang ako, hindi ako nakawang Batangas. Buti na lang natagpuan yung ako ulit. Marami natin ng Batangas. Tingin ko hindi talaga magbabago buhay mo hanggat hindi ka tumitigil sa pag-inom. Pero kung nasa Batangas ako, tahimik naman, nagiinom kami minsan, isang gabi. Sabado. ano kaya. Kasi hindi naman ako nag-gym pa ako doon eh. Kaya lang malaki ko doon. Dito lang kasi yung mga barkada ko kasi dito. Madaling araw pala. Oh. Inom na hanggang hapon. Ay, ang mga nandyan. Oo, wala naman libangan yung mga yan, puro ganun lang. Kaya dapat lumayo ka. Alam mo yung kasabihan nila? Na kung ano yung nasa surrounding mo, kung sino yung mga kasama mo, malamang sa malamang, magiging ganun ka. Lalo na si Jomar. Yung may balba. Umaga pala, hindi yun matutulog pag wala siyang alak. Kaya pagising niya may alak na siya. So, pero ako nagpapaya ako ng 2 araw. Pinipilit nila ako na yung iinom. Kasi parang nanghihina na ako, parang atakihin ako eh. Tapos yun nga, tinatanong nila ako kung may nararamdaman ako sa bawal. Kapula nung sa araw, sa kahapon, pahinga ako. Tinatanong nila kung may sakit ako. Tapos, kaninang umaga, sabi ko parang okay na rin. Pero yung boses ko yung problema. Nimanan ko sila doon. Sabi ko na, wala akong maano sa inyo. Tapos nag-iisip nga ako doon eh. Nag-iisip ako. Sana umuwi na lang talaga ako ng Batangas na hindi ko na ipinaalam talaga na binigyan ako. Binigyan ako ng pera. So, sa lipot. Eh, sana, hindi pa sana nawala. Sana pag-uwi ko doon, matutuwa pa ako doon. Saka matutuwa pa sila doon. Buti na lang nag-comment pala sila, Daddy Burns. Saka si Mami Joyce, si Hera Marcos. Yung parang sila na yung naging family ko doon. Pero hindi ko naman sila talagang, parang second family naman. Tapos yung ito yung trabaho ko sa Churoca.
yun, tinutulong din akong family nun. Mabait ako, siyempre. Yun nga lang ang problema yung sila. Pag sinusunod ako ng barkada doon sa trabaho, bis na gusto ko nang iwasan yung pag-iinom. Umiiwas naman talaga ako sa pag-iinom na yun. Minsan nagbibigay na lang ako ng pera sa kanila para panginom. Siyempre, pag kasama ko yung dito sa Bendia, wala akong magagawa, kundi, siyempre, ilalang ko, siyempre, may problema ka na. Tapos alang magmukmuk ka lang doon. The more na pinoproblema mo yung problema mo, the more na iniisip mo yung problema mo, lalong lumalaki ang problema. Hanggang sa nilalamon na pati sarili mo. Pero kung ang gagawin mo yung problema ay kalimutan mo na, harapin mo na yung ngayon, eto, maka-move on, matatakasan mo yung problema. Nung nandito ako sa May Choroca, sa kayong mamabit canteen, ako yung chef boy. Maganda naman yung maganda naman yung takbo ng buhay. Pero gym ako. Nag-gym ako araw-araw. After work, ng hapon, start ako may last test. That's 4 o'clock. So, mga 4 o'clock to 4:30, pupunta na, hindi ako maliligo. Siyempre, mapapas mo ako. Pupunta na ako ng gym yan. Tapos mag-ano na ako ng pampalaki guys, ng katawan. Siyempre, hindi ko pwedeng i-reveal. So yun, 1 week lang malaki ng katawan. Wala namang problema pag hindi ako sinusundo talaga ng mga na yan. Kaya nga, pinagbawalan yan ni Dada, na puntahan ako doon. Pinagbawalan na sila. Kasi nga, nasisira daw yung buhay ko. Tapos ang sabi nga sa akin, hindi tayo pabata. Tumatanda na tayo. Oh, correct. Kaya ikaw, ang tawag sa akin, baltok. Kasi first si Val. Ayusin na natin yung buhay natin. Iwasan mo yung mga kaibigan mo na na talagang na hindi makakatulong sa iyo. Hindi naman bawal mag-inom basta pagtaos magtrabaho. Di mag-inom ka isang buting beer, pampatulog. Hindi kaya nga yung lahat ng kaibigan ko pinagbabawalan nun. Kapatid ng Colonel. Kaya siyempre, takot din yung ibang barkada ko doon. Marami akong barkada sa Manila. Wala namang nagkatrabaho. Sige, ganito. Tapusin mo muna yung kain mo. Mamaya mag-usap tayo ulit. Gusto ko tapusin muna yung pagkain. So guys, abangan nyo po yung susunod na upload namin. Kasi pag-iisipan ko kung ano yung gagawin ko dito, anong gagawin ko sa kanya. Pero ito lang ma-assure ko sa inyo mga kababayan. Siyempre, pangit naman na pupuntuhan kami din natapos. Ito lang po ang ma-assure ko sa inyo mga kababayan. Hindi ko po muna siya ibibitaw hanggat hindi ako napag-isip kung ano ang pinaka-best thing na gagawin ni Daddy Frankie. So, abangan nyo mga kababayan. Maraming salamat and God bless po. Natuto na akong bumalagbag. So umiikot ako hanggang Libertad para manghingi ng lulutuin na ulam. Ito yung Libertad dyan sa top. Umiikot ka na dyan. Nay, kung buhay ka pa, kung sino man yung nakapanood nito, mga pinsan ko. Ito yung nangyari sa akin.